Kasi Ano yung camera? Oo. Ay! Eto na! Naku, mga Marcel! Hello! Nakakaloka. Alam mo ba, meron kami magandang balita na hatid sa inyo. Of Ano yun, course, Mare? ng Bingo Plus. Para sa lahat. Ikaw ba nangangarap ka maging milyonaryo? Of course! Aba, wala ka bang pwedeng gawin kung hindi? Ayan. Ano? Kunin ang iyong cellphone. Eto yan. At syempre, pag kinuha ang iyong cellphone, hindi ka makikipag-chat-chata. Oo. I-download lang ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit? Bakit? Dahil ang piso mo, pwedeng maging instant million. Like 312 million pesos! Ay, naku, talagang mababago naman ang buhay mo doon, Mare. Tama. Kung sakaling ko manalo na, anong gagawin mo? Ay, talagang bibili ako ng maraming ari-arian. Ay, ako bibili ako ng maraming lalaki! Bongga! Grabe! Kaya naman, Bongga, i-download nyo na ang Bingo Plus sa inyong App Store at Play Store. At syempre, para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng instant pa-premyo tulad na lang sa ating Lucky Spin at sa ating mga iba pang games tulad na lang ng mga Pinoy Drop Ball games. Ano ba diba? nilalaro mo doon? Ay, ako yung Super Ace. Ako yung sa pula sa puti. In fairness. Yun ba yung Power Red? Yes! Kaya nga naman mga bangga, i-download na ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! 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 Teka, sandali bago tayo bakit? magbubugat. Bakit? Paalala lang that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly! Panalo. Panalo! Ako panalo. Panalo! Panalo. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo 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 sa podcast Season 2 na. Powered by Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Naku, Mare, ngayong araw na ito is very special. Of course. Diba? Dahil syempre meron din tayong special panauhin. Oo. Kasi Mari, di ba, kung maaalala mo, nag-guest na tayo dito ng mga artista. Oo. Nag-guest na tayo dito ng... Actually, pati ng mangkukulam. Nag-guest Oo, na tayo. Uy, grabe ka sa mangkukulam. Ay, sabi ni Mamang Yoyoy, ha? Oo. Di ba, nasa lahi siya ng Encanto, Encantada. Pero hindi siya makukulam. White witch. Grabe. Still a witch. Hindi panoorin nyo yan. Oy, ang tabayanan nyo pa. Oo. Mag-guest din tayo dito ng mga Adik. Di pa natutokhang eh. Ay, di mo mabanggitin ng tokhang. Nakapagtago. Oo. Ay, nako. Pero ngayong araw na ito, dahil syempre itong episode, it's very special, di ba? Dahil nga, pag-uusapan natin ang tungkol sa mentalidad ng mga tao, yung tinatawag na mga mental health issues. Oo. Nakadalasan na minsan kinukutya natin, pinagtatawanan natin, na minsan nga, di ba, tumpukan pa natin sila ng tuksuhan. Mabilis silang i-judge ng ibang tao. Oo, na tipong dapat ba na unawain natin ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Kung ano man ang mapapanood nyo ngayon ay disclaimer lang po, hindi ba? Ito po ay parang paggabay po lamang para sa mga taong may dinadanas din na ganitong sitwasyon. Oo. At kung paano natin i-handle yung mga special someone natin na may mga ganitong klase ng kondisyon. Diba? Na para mas maunawaan natin sila kung paano natin sila iintindihin. Ay para tulungan tayo ngayong araw na ito, of course. Ipakilala diba? na natin, Mare. Ipapakilala ko na ang unang guest natin. Hindi nalingid sa kalaman ng lahat. Kilalang kilala ito bilang social media influencer. Ilang beses na rin na-awardan bilang Best Female DJ ng Energy FM. Yes. Ang umamin, diba? Naglakas loob na umamin. Correct. Sa relasyon. Ay, hindi relasyon! Hindi. Hindi. Iba pala. Ang kaunang-unahang babaeng nakawala sa maleta. Tama. hindi At siya yun. hindi hinampas ng 2x2. Huwag mo kong dog Ay, showin. hindi. Special guest. Special guest natin, of course, diba? Ang buong tapang na nagsiwalat ng kanyang karanasan, kondisyon on social media, not other than Gandang Cara. Hi, Cara. Grabe yung pinakilala mo na inirapan ka pa. Oo, diba? Mahilig siya sa ganun, no? Oo. Uy, hindi ako si Pa Jackson na. Huwag mo kong ganyan-ganyan, no? Kahit sa Rainbow Rumble, ginaganyan-ganyan. Uy, mamaya na kayo tayo. Meron pa tayong isang guest. Kaya nga. Mag-hello ka muna. Hello! Thank you so much for having me. Wow!
Grabe, guest na guest ah. Diba? Yeah. Oo. Ayan. Pero Mare, para mas maintindihan natin kung ano man yung pinagdadaanan ni Gandang Kara, lalo na yung kalutangan niya minsan. Oo. Kasi isa yun sa naging factor kung bakit napaamin siya eh. Minsan ba? Madalas yun Lagi, Oo, all the ayan. time. Ayan. Ayan, para mas Grabe. maintindihan natin ang pinagdadaanan ng ating mga pangga. Ayan, pagdating sa kanilang mental health. Meron tayo ditong guest, a diplomat of the Philippine Academy of Family Physician, primary care LGBTQ health and mental health advocate. Ayan. Wow. No other than Dr. Gregory Opeña. Yeah. Hello! Palakpakan naman natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Hi, Doc. Si Doc. Welcome. Hello. Sa Natutuwa ako Baklitas, oo, diba? Nakakatuwa kayo. In-expect ko, Doc, na ganun kami kaingay. Oo nga. Ay, naririnig ko na yung podcast yun, so alam ko. Ay, talaga ba? Hindi kasi, di ba, ibang klaseng podcast. Oo. The usual podcast para kayo nagbubulungan. Tapos seryoso ang pinag-uusapan. Oo. Parang parating Oo. ganito. Actually, alam mo, Mari, kwento ko lang sa'yo. Huwag kang ganun, Dok. Kasi ang baba ng boses mo, iba yung naramdaman ko. Grabe. Salome! Ay, hindi. Sorry. Maggumalang Hindi. ka. Itong episode pala na ito ay seryoso. Seryoso. Pero Okay. susubukan natin mag-seryoso. Oo. Ayan. Si Doc, ayan, nahanap natin siya sa TikTok kasi madalas siya naka-live. Oh. Tapos, madalas siya nagbibigay ng libreng, Doc, no? Consultation. Actually kasi sa TikTok di naman pwede na consult talagang tawag. More on advices. Advices. Ayun, advices. Ayun, kaya minabuti natin na imbitahan siya ngayon dito sa ating podcast, sa Baklita sa Podcast, upang mas maintindihan natin kung ano yung pinagdadaanan ng ating mga pasyente. Pasyente na ba siya, Doc? Pasyente ba ang tawag din doon pag ganun, Dok? Oo, Ay, paano actually, ba? depende. Kasi pag ganito, more on acquaintances, tapos wala Oo. namang formal na doctor-patient relationship, di namin sila pwedeng tawaging pasyente. Pasyente. Oo. O, alam niyo na yan, mga panggaha. At least, diba, added information. Diba? But anyway, Mare, bago natin maintindihan kung ano yung pinagdaanan ni Gandang Kara, tanungin muna natin itong walang habas at buong tapang na umamin, Mare. Oo. 'Di ba? Ano bang inamin niya yung tungkol sa relasyon? Oo. Ay, bakit hindi pala, hindi? iba. Oo. Sabi ko na nga ba ito Diba gagawin sinabi niyo ko sa na nga, akin? Mare, Mali, dati. mali. Ang dami kasi nagtatanong kung sila ba talaga. Ay, hindi yung topic. Yung Eh, isang, di ba sinabi mo na yun, di ba, na oo? isang sikat na DJ. Grabe. Fake news. Pero eto na nga, Oo. tungo muna tayo, syempre, para mas maunawaan natin at matulungan din tayo ni Doc, di ba? Syempre, andito ang pasyente at ang professional. Hindi nga daw pasyente. Hindi. Kumaga parang eto yung nakaranas at Oo. syempre, eto yung professional na Oo. napag-aralan niya talaga, hindi ba? Dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin, halos parang ilang buwan na din na nakalipas. Buwan na itong Marin, di ba? Hindi ko na nga maalala kung Yan. kailan ko siya in-out. Nung, Diba? nung Last year bukan- yata? Yes. Last year ba? Hindi, months Hindi lang. kasi Mari, di ba taon-taon siyang merong pasabog? Oo nga eh. Last year, yun yung pasabog COVID. niya. Nag-COVID. Tapos etong ibang sakit naman. Oo, naglantad siya ng isa pang anak. Tapos, yun talagang kinagimbal ko nung umamin siya na meron siyang pinagdadaanan. May kondisyon siya. Okay. O, ano ba yung mga tanong eto natin na, sa Mare, kanya? Ang una kong katanungan naman, Mare. Ano? Paano mo nasabi sa sarili mo na ready na akong sabihin sa publiko yung tungkol dito sa pinagdadaanan ko? Ano nga ba yung mga naranasan mo muna bago ka nagdesisyon Nag-out. na ilantad sa publiko? Ano kasi, nung nalaman ko yun, parang sabi ko, ay, confirmed, meron nga. So parang hindi ko alam kanino ko siya unang sasabihin. Oo. So tinago ko talaga siya, pero sa family ko, alam nila. Kasi, kumbaga confirmation na lang yung kulang eh. Kasi matagal na silang may napapansin sa akin na may kakaiba. Oo. Tsaka pag sa bahay, minsan nag-joke yung mama ko, kapatid ko, te, patingin ka na nga. Ginaganon Oo, ako. oo. Te, ayan na naman yung ADHD mo. Aalis ka bigla-bigla. Oo, Yung oo. mga ganon, yung pagiging impulsive ko. So, kumbaga confirmation na lang yung nangyari. So, ilang buwan ko din siyang tinago. Siguro mga 6 months to 8 months ko yatang tinago. Tapos naisip ko, i-out ko na ba? Kasi Oo. parang yung misconception sa akin na laging tulala, lutang, basta iba lagi yung nasa Oo. utak. Sabi ko, i-out ko na kaya para mas magets nila, mas maintindihan nila. Kaya alam mo, takot kasi ako na baka mamaya iba siya ko. Oo. Alam mo naman sa social media, di ba? Correct. O kaya baka mag-iba yung tingin sa akin. Pero naglakas loob na lang ako para mas maintindihan nila. Yun yung inisip ko, para mas magets nila ako. Kaya Ano yung i-out ko na. pinaka mahirap na naging part
ng pag-out mo, yung pinakamahirap na part after mong Mag-out. hayag ng iyong tunay na kondisyon? Actually, mas nakagaan nga nung in-out ko. Talaga? Oo, mas nakagaan sa akin. So kasi, wala kang regrets? Wala akong regrets kasi mas nagigets na nila ako ngayon. Kaya pala siya ganun. That explains. Kasi nabalikan ko pa yung mga previews na pinagdaanan ko noon sa dati ko pang radio station. Oo. Talagang noon pa lang sinasabi nila, bakit parang lutang ka, Oo. iba kakausap, iba yung sinasabi, Anong radio iba yung station sagot. yan? Hindi ka magtatanong. Hala, issue Diba? siya. Sorry. I Sorry, Doc. remember, nasabihan pa ako nung isa sa mga boss namin na nasabi niya na sinasadya ko lang daw. So yun yung pinaka nakasakit sa akin na sinasadya kong hindi magets yung sinasabi nyo, hindi nga ako makafocus. So ibig sabihin gandang Parang kara. sinasabing nag-iinarte ka lang. Oo. Arte mo lang Hindi yan. inarte yung parang term, yung parang sinasadya ko, parang game plan ko lang daw yun. Kaya Oh my nga, parang gosh. tipong, hoy, Diyos ko. Hindi naman totoo yan. kulang na lang. Nagmamaang-maangan lang siya para mas-save siya sa mga mga salita na So sabi ko, kung kaya ko lang maging Oo. focus sa isang bagay. So, yun hirap na hirap ako even sa paglo-load ng mga songs. Minsan, ang nalalagay ko pag hindi ako nakaka-focus, Christmas song. So, talaga? lalapitan ako, wala pang Pasko, ba't Anong Christmas song? date yan? Kahit- Anong petsa mo kahit na Holy Oo, Week, Oo, ganun. Holy Week tas Christmas song. Holy Week. Pero mga anong mga taon to? Anong mga Ay, year tagal to? na nito, mga 2017, 2018. Okay, I see. Tagal na. So, I doon see. pala nagsa-start na. Oo. Pero noon, hindi ko iniisip siyang ADHD. Iniisip ko, baka talagang wala lang akong focus. Ganun Paano mo lang. naman nasabi na ADHD? Nagpakonsulta ka ba? Nung nagpa-consult na ako. Oh. Pero bago yon, as in lahat ng mga nasa paligid ko, kaibigan ko, best friend ko, nanay ko, kapatid ko, sinasabi nilang meron Oo. ka niyan. So ako, baka joke lang yon. Pero yun pala, na-confirm Pero ko na nung totoo nga. sinasabi sa yan, Mare, naiintindihan mo ba kung ano yung ADHD? Actually, ang intindi ko lang nun sa ADHD is yung pagiging impulsive ko. Yung halimbawa, may concert bukas Oo. sa Asia. Magbubook ako ngayong gabi. Hindi mare Aalis ako kasi, bukas. alam mo, Ganon. saksing buhay ako dyan. Naalala mo yung pinakaunang sasakyan ko? Oo. Ang Oo. pinag-uusapan lang namin nun, ganito yung scenario. Oo. Pumasok ako sa booth, sa radio Correct booth ka. natin, Oo. umupo ako, tas ate, nahihirapan na ako magbiyahe-biyahe, tas Grab araw-araw, ang mahal. Oo. Sa Sampaloc ako nakatira, tas ang Correct, studio correct natin ka. nasa San Juan. So parang sabi ko, yung kikitain ko, mapupunta lang sa pagga-Grab. Oo, tama. Tapos sabi niya sa akin, te, hanap tayo ng kotse. Oo. Tapos that day, Mare, Oo. pag uwi ko, humanap kami sa market. Binili niya. Wait lang. Oh, sige. Humanap kami sa marketplace Oo. ng kotse. Oo. Nakita namin yung kotse. Oo. Te, meron. Oo. Saan? Nasa Kainta. Puntahan nyo na ng partner mo. Oo. Pinuntahan namin. Te, wala pa akong pera. Tignan mo yung Gcash mo, te, transfer ko na. Binili namin yung kotse. Umuwi kami, may kotse na. Tapos, after... Binigas agad? Yes. Totoo. Oo. Parang hindi ako papayag na hindi mabili. Parang may gano'n, Oo, ganun nagigigil siya, ako. girl. Tapos umuwi ako may kotse pagkalipas ng ilang araw. Oo. Lumabas ang sakit ng kotse. Gumastos ako ng 60,000. Oy, hindi naman ilang araw, Kasi buwan inuubo. naman. Araw lang. Kasi umubo. Inubo yung kotse. Umirik. Inubo na yung kotse. Tapos- saksi ako doon na tumatawag siya. Nagpo-programa kami, late siyang dumating. Mare, inuubo yung kotse ko. Oo. Tumirik na dito sa ano. Oo, may mga ganun siya. Tapos nakakatakot din siya mag-drive. Oo. Kasi, Ay, nasaksihan ko yun. Promise. pasintabi po O hawak. ilalaglag niyo pala ako dito. Hindi, Oo. para at least Okay, maintindihan sige. natin. Maintindihan nila. Halimbawa, nag-uusap kami, Oo. no? Tapos may nakita siya magandang view. Oo. Mari muntik na mabaling lieg ko, pumeno siya. Oo. Oo, wala akong seatbelt kasi hindi Oo. kasya sa akin seatbelt eh. Correct. Mari mumudgod talaga ako sa... Bakla tumunog talaga. Nag-chiropractor talaga yung leg ko. Oo. Sabi ko, tinignan ko talaga siya na masama. Muntik muna akong patayin. Sabi ko, may nakita kasi Oo. ako eh. Talaga? Oo, ganun. Mga ganun ka? May Agad-agad. mga impulsive ka? Tapos hindi- minsan, meron pa nag-uusap kami. Normal na usapan, maya-maya bigla akong kakanta, di ba? Oo. Wala na ako sa topic. Iba Bigla siyang mag-move on na. Talaga? Pinag-uusapan. So, bumitaw na siya. Pero Sa nandun mga pa rin ako, ganon. nasasaktan pa rin ako sa pinag-uusapan. Basta ako kumakanta na ako. Halimbawa, ay, alam mo, namatay na si Chenes, tapos mamaya, mahal kita, mahal kita. Ah, Te, okay ka lang. Saan na? Saan ka na nakarating? Andito pa rin ako. totoo ba? Ganon siya. Oo. Di ba? Bago ka tuloy magkwento, since si Doc kasi natatawa. Doc, yung mga ganun ba, normal yun? Actually, meron naman kasi talagang normal episodes tayo na gano'n. Oo. Na sometimes we tend to shift our attention onto things, lalo na kapag nabuburyo tayo sa usapan, Oo. we try to shift our views. Naiiba lang siya, like yung kay
sa experience ni Kara, dun sa part na nagiging destructive kasi siya. Kung baga, may mga parts doon na halimbawa, yun, yung sa impulsiveness na example mo, na parang, huy, hala, nag-send ng Gcash. Oo, kasi Diba? binili ka agad. Yung Dalawang impulsivity. gigs yun Oo. Naghanap ako ng ibang Gcash para ma-send yung 270,000 po yun. Well, technically kasi napagtatawanan natin kasi number one, you're all friends naman Oo. na and then everybody knows the story. Pero yung mga hindi kasi diagnosed sa kanila, and during that time, baka hindi mo rin naman alam, Hindi pa For niya. you, Hindi pa. during that time para sa'yo, it was a Normal. normal thing that you always have to do. Pero in the eyes of other people, well, Ang weird, di ba? weird Ang na weird niya. na nun na, bakit magpapadala ka ba ng ganitong amount of money in an... Oo, Diba? kumbaga naghanap lang Yes. sa Naghanap saan pa ba? lang sa marketplace. Yes. Tapos nung kinagabihan, nagpadala ka na kaagad ng Mara pera. hindi pa yun. May Oo. pagkontrol pa ako kasi may una kaming nahanap. Tapos nung sinabi niyang imimit namin siya, Oh. blinak tayo, di ba? Oo, Oo, bala scammer kaming pala. iskamin, Mare. Isisend na niya yung bayad, Mare. Muntik. talaga? Ready na. Actually, yun din yung reason bakit ako madalas ma-scam. Kasi sa sobrang Oh, eager ko na go, okay. go, go, Gusto. agad-agad. Mare, nag-down niya ng 20,000 para sa Fortuner. Oo. Tapos, Ay, teka lang, na-scam. napapano. Pero meron talagang na-scam ano. ako. Oo. Pero Ngayon meron lang na nalaman niya. yun Eh, na, di ba pero nakapor- meron na talagang ano, meron ng episodes because of the impulsivity Lagi, na nasa Dok. scam ka. O yun yung sinasabi ko, Oo, na it kasi- becomes Pero inuulit ko destructive pa rin already. siya. Alam mo Kahit yun, alam Doc? ko na. Yung tsokolate. Binayaran niya ng buo, umorder siya. Hindi dumating yung tsokolate. Umorder siya ng cellphone. 'Di ba? Hindi Yung may dumating. letter I. 'Di ba? As in, hindi rin dumating, pero fully paid. Oh, Lagi akong ganon. Umuulit-ulit pa rin ako. Tapos meron pa speaking Kaya of kung may bebenta po kayo kay Kara, kikita kayo. Speaking of sasakyan, nung bumili din po ako ng Fortuner ko, di ba yun din yung nangyari? Nung punta kami sa Taguig, ayaw niyang pumayag magpatawad, sabi ng nanay ko, kapag hindi yan binigay sa price na gusto mo, iwan mo na. Eh sabi ko, parang hindi ko kaya, gusto ko iuwi ngayon eh. Gusto ko Oo, talaga oo. eh. And sobra akong nalungkot kasi parang si Pajak at si Mami, wag na, hindi worth it. So ang lungkot ko habang nagbabiyahe, hindi ako tumigil, marketplace. Naghanap ako ng Fortuner. Hindi ako parang ayokong pumayag na umuwi na wala akong dalang Fortuner. Oo. Nangigigil ako. Oh? Nakakita ako sa marketplace eh nakalagay Tarlac. Sabi ko, may nakita ako, punta tayong Tarlac. Oh. Ha? Ngayon na? At Doc, ginawa nila. At Binili ginawa na talaga natin. ninyo. So, Oo uuwi po nga. ako Sa na may Tarlac. dalang Fortuner. Sa Tarlac pa Kasi kami. bumiyahe talaga kayo. Yes, Tarlac. Tapos sobrang Di ba saya ko. patunay- Nakuha ko yung gusto ko. Sandali, Kara, patunay lamang na walang magawa si Pajak pag ginusto mo. Actually, yun nga. Doc, may in connection to gandang Kara's experience. Pag ganun ba, malaki bang factor yung mga nakapaligid sa kanya na wag natin siyang itolerate sa ganun? Well, actually, number one, kung hindi naman kasi familiar yung mga tao sa paligid ng isang tao with regards to ADHD or any other mental health problem per se, paano mo naman sila i-expect din na mag-react properly, di ba? I mean, how would you expect them na, ay, hindi, I think because of your ADHD, kaya mo naiisip to. So, let's control your spending, let's control your impulses. Eh, ang problem, pag hindi rin naman nila alam, so hindi rin naman nila makikita yung trigger. Pero nakakatulong ba yun? Sabi nga ni Tita Coray, nakakatulong ba na may kasama ka dapat na gano'n na, uy, wag. Yes, it Na should hindi be. dapat, kahit nalulungkot siya na gano'n. Bakit ka po, diba, sinabi niya, pupunta ng Tarlac. Kung ako yun, sabihin ko, ano ka nababaliw? Halika na, umuwi na tayo. Oh, actually, diba dapat yun yung, ganon? yun yung maganda doon. Kaya, importante talaga na meron kang mga special someone or yung mga family members mo na may alam with Maintindihan. regards that. And may yung special intindihan. someone niya, inaaway niya kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Ayun na siya, Doc. Well, hindi siya Tingnan mo, hindi. Doc, Well, hindi mo siya nananakit. hindi mo naman masisisi during that time kasi nga 'di ba it was undiagnosed, Yes, 'di ba? It yes. was undiagnosed, it was not Oo. controlled. Kahit yung mga psychotherapy hindi pa nagagawa. So hindi rin siya aware dun sa condition niya. So para sa kanya it's just parang feeling mo 'di ba kung di ako nagkakamali, it was a normal reaction to being said na nasasabihan na no, wag mong gawin yan. Yung parang feeling mo, eh syempre may inis ako kasi nabihan mo ako ng hindi, 'di ba? Okay. So it's really important na may mga taong nakapalibot sa iyo kasi usually these people around you, lalo na yung family mo or yung special someone mo, sila yung unang-unang nakakakita Sino po yung kasi. special someone mo? Walang alam si Doc. Huwag niyo siyang guluhin. Oh, sige, di na rin tayo makikichismis kung sino. Pero ito, may isang example pa. Speaking of that, Alam mo, may nakahanda talaga kaming question. Pero, Para sige. hindi na namin pagkakagalaw. Oo, sige, go. Hindi, Oo. ito lang, isingit ko lang. Parang ano din siya, Doc eh. Nung nasa office ako, merong isang incident na
meron ako niregalong mug kay Papa Jackson. Oo. Sabi ko, dyan ka magtimpla ng kape kasi Oo. gusto ko yung gamitin mo pang kape. Tapos, ayaw niya, hindi niya ginamit. Sabi ko, bakit ayaw mo? Ayoko nga ng baso na yan. Sabi niya gano'n. Iba yung baso ibigay mo. Pero ang ginawa ko, pinilit ko, doon pa rin ako nagtimpla ng kape para sa kanya. Sabi ko, hindi, dapat dyan ka iinom kasi binigay ko yung baso na yan eh. Oo. Sabi niya, bakit mo ba pinilit? Sinabi ng ayokong uminom. Sabi ko, bakit kasi ayaw mo uminom? Tapos Umiyak umiyak ka? ako. Tapos Totoo? parang, oo. Sabi ko, ang simple-simple lang naman ang gusto ko eh. Dito ka uminom sa baso na to. Bakit ayaw mo? Gusto ko na explanation. Bakit? Anong gusto mo? Ganyan. Tapos yun, parang ano ba nangyayari sa'yo? Ganyan. So parang sabi ko, talagang malala na tong nararamdaman ko. Sobrang umiiyak ako kapag hindi ko nakukuha yung gusto ko. Oo. Doon ka na ba yung Yun. nag-episode Ano yun? siya or ano ba yun? Hindi Episode naman talaga. siya, hindi siya nag-episode kasi consistent kasi talaga yan yung ADHD, especially when we're talking about ADHD. Para kasi ma-diagnose siya, dapat mayroong at least 5 symptoms of inattentiveness Ano and yun, 5 Dok? symptoms. Ano yung una, Wait Dok? lang, dahil hindi natin siya sa ulo. Oo, Kukodigo tayo. Oo, para may may Ayan. basihan. Oo. So number 1 yan na. Sa inattention, yung inattentiveness, may 7, ano ba, hanggang 7, 8, 9, 9 yung nandito. Oh. Dapat makalima ka. Mm-mm. Sige out of nga, that. Dok. So, example, ang mga- confirm. So, ina na Ko-confirm sa'yo. natin. Sige. Wow! Mars, Grabe, ko ka Robert. na. Tapos aside from the inattention, meron din dapat 5 ba to or 6? I think 6 ata. 5 sa adults. 5 Oo. sa adults for impulsivity and hyperactivity. Ay, check yun. Okay. So sa Confirm. inattention, halimbawa, lack of attention to details and careless mistakes. Ay, check. Hala siya. Oo. Tapos difficulty sustaining attention in tasks. Super. Ay, Yes. Diba? check. Confirm din. Does not seem to listen when spoken to directly. Ay, Pero- O kumakanta nga siya, di ba? Pero I think naman yun yung Oo. inaano natin. Yung example na nun, yung kausap mo siya tapos Bigla biglang siya kakanta. Zone somewhere out na. over the rainbow nagzo-zone Oo. out. Yun. Does not follow through on instructions. Ay, super check. Super check po, Dok. Difficulty organizing tasks and activities. Ay, super check. Confirm Avoids lahat. tasks that require sustained mental effort. So, ibig sabihin, iniiwasan niyo yung trabaho na, alimbawa, sa trabaho ko ngayon, kailangan ko magbasa ng mga Ayaw guidelines ka niyan. and kailangan kong Oo. tapusin yon. Sustained mental activity. Oo. Ayoko Iniiwasan nila yon. Oo. Next, loses or misplaces objects. Ayun, nag-uwi nga yan ng remote control ng aircon ng At saka, office. plato ko ng catering. Yes. Hindi? Inuwi ko? Inuwi, di ba, DJ Baby Toby? Nag-uwi, kutsara po sa catering. Wala ko inuwi. Hala. Diba? Baka nabit-bit lang yun. Nakakalo. Hala, lahat Pati po yung mare. mangkok sa Diwata Paris Overload. Ay, yung, Nauwi din yung yun. orange. Oo. Tapos madaling madistract. Yes. Yun nga, sabi mo, yung habang nagda-drive, di ba? Yes po. Yung biglang may nakita ka, whoop, Correct. nagpreno ka. Opo. And then, kinikwento mo before tayo mag-start na nakakalimutan mo kung ano yung nangyayari the past day na parang you need constant reminder. So, nandun talaga yung forgetfulness in daily activities. Yes. So, yun yung mga signs of inattention yun. So, kung mag-check ka doon, so, kumbaga, ako, as a family physician, parang okay, check na siya doon sa inattentiveness. Try naman natin yung mga impulsive behaviors. Andito yung mahilig mag-fidget or yung di mapakali. Ayun. Yes, Ayun, Dok. yun. Ayan, di Confirm. mapakali. Tapos, yung feeling na yung hindi mapirmi sa isang upuan. Ay, Yes, oo. Dok. Ayan. Totoo rin yun, Dok. Do kahit pag halimbawa kausap ko kayo, parang gumaganon yung kamay ko, tas ganon ako. Yeah, ng fidgeting ganon. ang tawag dyan. Yun. Fidgeting. Hindi ko kaya mag-focus na ganyan lang. Hindi, Oo. parang Oo, gagalaw ayun, gagalaw gawa ako. nilang dalawa na habang nagsasalita. Ganyan lang Kasi sila, minsan diba? ako nag-fidget din ako. Mahilig din ako mag-fidget. Oo. Pero hindi ko kaya yung ganito sa inyo na nakasustain na nakaganyan lang Hindi ko kayo. din kaya. Oo. Ako di ko rin kaya siya. May mga So, fidgeting pag gano'n ba, moments may din problema ako. kami, Dok? Normal. Ayan yan yung ano yun natin. Pagkatapos natin ito, masasabi na, paano ba natin masasabi kung may ADHD talaga? So actually, marami pang iba. Yung unable to engage in leisure activities, always on the go, difficulty being still for extended time. Ayan, biglang nag-blurt out ng answers. Ay, Yes. oo, Na parang totoo. out of the blue, parang biglang, ba't tinatanong ka lang naman, bakit pasigaw na lahat? Bakit hindi ka naman tinatanong? Ba't sumagot ka naman agad? Ay, oo, confirm.
Kaibigan niya po talaga kami, di ba? So talagang confirm. Kami po nakakaranas araw-araw. Oo. Tapos interruption and intrudes na Ay, other totoo yan. people. Actually, Oo. Doc, ang pinakamasakit na part dyan sa caller, kasi minsan, nagigil na ako sumagot. Kaso, iniisip ko, no, kailangan patapusin ko siya magsalita. Kasi gusto ko na magsalita eh. Mm-mm. Hindi ko kayang, yung halimbawa, kailangan matapos siya magsalita bago ako. Oo. Hindi, overlap ako lagi. At di ko siya makontrol. Kaya minsan, pag halimbawa mayroon akong videos na may mataas yung views, minsan kadalasan ang daming bash. Hindi pa tapos magsalita yung caller, nagsasalita ka na agad, bumabara ka na. Sabi ko, shucks, ayan na naman ako, yun. So, yun yung talagang pinipigilan ko. Mm-mm. Tapos ang importante dito is dapat yung symptoms ng inattention and impulsivity nakikita into different situations. So either nakikita siya sa work and at the same time nakikita din sa bahay. Kasi kung in one area lang siya nakita, baka hindi pa ADHD. Oh. Kasi yung ADHD hindi siya ganun kadaling i-diagnose. Napag-usapan natin kanina Yes. before. Oo. Kasi diagnosing ADHD dapat number one, sure pag pumunta kayo sa amin, halimbawa sa mga doktor, titingnan namin, dapat wala ka ng ibang sakit. I mean, kasi may mga sakit na physical illness na maaaring mag-cause ng mental health issues. Oh. So, dapat X yun. Dapat walang physical illness talaga. So wala dapat hormonal imbalance, Doc? Wala. Dapat wala yan. Wala ka dapat hormonal imbalance, wala ka dapat diabetes, wala ka dapat Oo. ibang sakit. Tapos, ikalawa, wala ka dapat ibang mental health issues din. Technically. So, ibig sabihin, kasi pwede, although mental health issues can overlap with one another, pero during the time of diagnosis, dapat makita talaga yung pagiging distinct ng ADHD symptoms mo. So, hindi siya basta-basta pwedeng sabihin na, ay, naka-check na ako dun sa 5, ay, naka-check na ako dun sa 5 sa Correct. inattention and impulsivity. Naku, baka may ADHD na ako. No. Kasi kahit nga ako bilang isang family physician, hindi ko naman agad sasabihin na may ADHD ka. I will always refer you to a psychiatrist for a complete assessment, which is what you did. Yes. Diba? Yes. So, kaya nalinawan tayo. Correct, hindi ba? At Exactly. syempre, sa ating pagbabalik, Mare, Yes. mas lalaliman na natin kung ano nga ba ang mga dapat ginagawa at Oo. gawin. Syempre, gabay ng mga professional tulad na lang ni Doc. At syempre, sa pagkonsulta na ni Gandang Kara sa doktor na kanyang makumpirma na siya ay certified na may ADHD nga. Oo, para mas maintindihan pa natin kung anong ba yung nakapaloob dun sa kondisyon na ADHD. Oo. 'Di ba? At kung sila ba ay mas madaling kapitan ng depresyon Oo. or ano ba yung mga triggers sila. Yan malalaman natin, Mare. Ayan, sa sa ating aming pagbabalik. pagbabalik. Well, in the meantime, mga pangga, dyan lang po muna kayo. The Bingo Plus Night 2025. Celebrate the night with the brightest stars and keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. The Bingo Plus Night 2025. Celebrate the night with the brightest stars and keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. Loves na loves sa linamnam. Maximum Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. maximum Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo.
bingo. Buzz, 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 buzz. Maraming games kaya buzz, 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 buzz. Panalo sa bingo. Buzz, 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 buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz, 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 buzz. And we're back! Nako, sobrang nga naman talaga nakaka-excite at ang dami pa nating dapat matutunan. Actually, Mare, ang dami kong natutunan ngayong araw Diba? tungkol sa pinagdadaanan ni Gandang Kara. Kasi, Correct. syempre, bilang kasama natin siya sa trabaho. Oo. Diba? Sobrang importante sa atin na maintindihan din natin bilang tayo nakapaligid sa kanya. Diba? At syempre, sa tulong ng ating professional na bisita, Correct. si Doc Gore, ayan. 'Di ba? Na para nagagabayan din tayo. Yes. Kung anong paggabay sa mga ganitong klaseng, alam mo 'yon, na hindi naman matatawag na karamdaman to, Doc, 'di ba? Well, actually, yes, it's also it is a karamdaman, pero Oo. tawag dito, hindi naman natin siya, hindi, kumbaga, inaayos nga natin siya to label it as usually just a mental health problem. Pero Para karamdaman pa rin naman talaga Oo, siya. karamdaman Oo, pa karamdaman ng isip. Ayun. ng bongga, 'di ba? So kung may gabay tayo, 'di ba, na sa mga ganyan, mga ekspertong tulad ni Doc. Nako. Huwag tayo mag-self-diagnose lang din. Oo, wag kayong basta-basta na magse-self-diagnose, 'di ba? Na yung iba kasi na tipong kung anong may sakit, ito yung inumin nyo. Ay, ito yung ganito. Kasi alam ko, kasi narinig ko ganito. Nako, lagi tayong mag-seek ng professional. Nag-doctor Tapos 2 months Yeah. na nagda-dialysis na. Oo, diba? Kasi nasira yung kidney. Correct, Kakainom di ng kung anong ba? gamot. Yung mga ganong aspeto. Pero eto na, tumungo na muna tayo kay Gandang Kara. Oo, kasi may mga katanungan siyang inihanda para kay Doc. Correct, hindi ba? So Oo. eto na, Kara, nung ikaw ay nagpa-diagnose na at nakonfirma mo na tipong na-label ka na as may ADHD. Doc, ang tanong ko po, hindi ko alam kung ako lang ba to o kasama siya sa pagkakaroon ko ng ADHD. Yung parang may hindi ako nakikipag-socialize masyado sa mga tao. At first pero pag kilala ko na, nakikipag-usap ako. Pero at first, parang takot ako makipag-usap, takot akong mag-hi, Open hello, up, or oo. ganyan. So ako na mismo yung umiiwas. Hindi ko alam kung ako lang ba yon, introvert ba ako, o may connection siya sa pagkakaroon ko ng ADHD. Pero pag kinausap mo naman ako, tuloy-tuloy na. Actually, part kasi ng nakikitang observable na trait sa mga may ADHD is yung difficulty to actually sustain a relationship with people. Oh, so parte siya. Yes, parte kaya, siya. ngayon mas Bakit, naiintindihan ko na. Dahil nga number one, inattentive sila. Oh, 'Di ba? So yung how can you biglang sustain? How can you mawawala. can't sustain a conversation. Yes, dyan ako Diba? takot. So you can sustain a conversation, you're impulsive, and Oo. tawag pa dito, may tendency pa to be rude and interrupt people. So talagang nagkakaroon ng barrier on developing a good relationship with other people. And part talaga siya ng mga observable na problems. Na usually yan nga yung mga dahilan bakit nagpapatingin din yung ibang mga tao. Na parang, Oh. "Uy, Makakatulong alam, ba yun, Doc, na meron silang mga partner? Kasi Well, minsan na napagbubuhusan na ng ng frustrations, frustrations. tapos yung parang mga nila. the thing with mental health issues talaga, with mental health problems, pinakamaganda talagang dito is meron kang support system na maganda. Oh. Malaking factor ang support system, be it your jowa, Oo. be it your friends, be it your family, or your confidants. Sino nga ba yung jowa? Ayan. with jowa. Oo. Oo. Kahit naman sino. Oo, Basta diba? basta May alam mo, support system. basta may support system ka that you trust. Okay? Kasi malaking factor yung may tiwala ka, because if you have trust, you can open up properly, 'di ba? You can say things without prejudice, and then mas makakapaglabas ka ng mga hinanaing mo at mapapakinggan ka. Paano yun, Doc, kapag halimbawa, ito maswerte pa kasi maski papano, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga ibang kaibigan, nakikinig sa kanya. Yung mga kagaya niya may pinagdadaan ng ganito at hindi naririnig. Yung kagaya ng, halimbawa, may jowang masakit magsalita, may mga kapamilyang masakit magsalita. Ano ba yun, Doc? Nakakatulong ba yun? Nakakatulong o lalong lumalala ba yung nila? Hindi alam mo, yun din yung double-edged sword ng pagkakaroon ng family as a support system. If your family or your support system lacks knowledge, yung kulang ang pagkakaintindi sa nararamdaman mo, magiging magiging burden kasi magiging source sila ng magiging source sila ng mga non-therapeutic words.
Yun na lang tinatawag So ko in na short, hindi parang na- nadadagdagan lalo yung burden Yes. nila. Kasi halimbawa, gosh. if you have depression, if you have ADHD, either ang sasabihin lang, naku, idasal mo na lang yan. Naku, Isa pa yan ano lang doon. yan, nasa isip mo lang yan. Oo. Diba? Those words are not helpful when it comes to mental health issues. Kasi ini-invalidate mo na agad yung Yung nararamdaman niya. Diba? Na dapat pinapakinggan mo muna siya. Yes, actually, Tama ba yun, Doc, papakinggan. na minsan sinasabi nila na, ay, wag mong bibihin para gumaling. Yan, mga non-therapeutics yan. Mm-mm. Ibig sabihin, hindi siya therapeutic, hindi siya nakakatulong. Kasi, So hindi mo pala in-acknowledge normal eh. yan. Kasi Hindi. di ba madalas yan ang Madalas sasabihin ganyan, eh. Ay oo. naku Mari, pagdasal mo, di ba? Ay naku Mari, wag mo masyadong isipin. lakasan mo na lang loob mo, matulog ka lang, ganun. So hindi nakakatulong Hindi yung mga siya ganung nakakatulong, words. Nakadalasan kasi minsan, di ba, na iniisip natin na nakakatulong kasi parang tumigil din siya ng kaiisip. Baka yun yung, syempre, Oo. sinasabi nung iba, di ba, na nire-reverse psychology yung tao. Kasi di ba, the more kasi na binibaby mo, the more kasi, di ba, yung feelings nila Oo. na mas magpo-pour out, lalo silang, alam mo yun, Parang isa sa kakaawaan buhay nila yung sarili. yes. Tapos lalo nilang pangangatawanan na kawawa sila instead of boosting up their self-esteem, 'di ba, to a certain level. So mali pala yun na gano'n. Gusto ko lang i-point out na hindi naman natin pwede kasing i-fault yung mga tao kasi hindi naman lahat marunong pa nga, 'di ba? Number one, kulang pa rin yung reach ng mental health education natin sa katauhan dito sa Oo, Pilipinas, actually, 'di ba? totoo naman. Lucky enough tayo, nandito may podcast, may Spotify, Yes. makakapakinig tayo. Yes. We will be informed. Pero yung mga nasa kalsada, yung mga nasa market, do you think they have time to listen pa for this, 'di ba? So hindi natin mafo-fault na may mga bagay na hindi talaga alam, like kung paano mag-handle ng mga people with mental Mental health health. issues. Maisingit ko lang, Doc, yung experience ko with mental health. Kasi 10 years ago, I was diagnosed with depression. So, nag-confide ako sa isa naming, sa akong relatives. Tapos tinanong ko siya, ganito, ano bang gagawin ko? Kasi diagnosed na ako, nag-take na ako ng, that time, nagseserosya pa ako, ganun kalala, yung depression ko. Kasi hindi talaga ako nakakatulog, like 40 hours. Hindi ako nakakatulog. Yes, gising ako ng mahigit isang araw. Mga ganon. Minsan 2 araw pa nga. Tapos ang sabi niya sa akin, kasi laki ako ng probinsya, Doc, sabi niya sa akin, kapag nasa probinsya ka at walang psychiatrist doon, di ba hindi ka naman maghahanap ng psychiatrist? Kasi wala kang means na makahanap ng psychiatrist sa probinsya. So, nung nandito ka na sa Maynila, saka ka naghanap ng psychiatrist. So sabi niya, para hindi ka magkaroon ng depresyon, imaginein mo na nasa probinsya ka pa rin at walang psychiatrist. Parang ini-invalidate niya yung feelings ko na imbis na makatulong, hindi, na until now, kapag naaalala ko, siya yung nakaka-trigger sa akin. Na matagal na panahon na yun, like 10 years ago. Oo. 10 years ago na nangyari yun. So sabi ko, mali ba na nagkaroon ako ng depression na hindi ko naman hiningi. Oo. Pero dahil kayo yung kamag-anak ko, yung relatives ko, na pwede kong isangguni yung nararamdaman Takbuhan, ko. in short. Oh. Parang brinash off niya. In-validate parang- niya. Mm-mm. Kumaga Parang- in short, sinasabi niya gano'n, naku, itigil mo yan. Oo, Parang kaartehan mo na yan. arte mo. Diba? Nung sa probinsya nga, diba usually gano'n naman talaga mga tao, diba? Yung mga Oo. mindset. Bakit dati wala namang ganyan-ganyan? Oo. Lalo yung mga alam naman natin, very conservative na mga matatanda sa atin. Naku, arte-arte lang yan. Wala namang ganyan-ganyan nung araw. Wala Actually, namang, Mare, kanina, habang naka-break tayo, napag-uusapan namin nila, Doc, na kailan lang talaga naging active, Doc, no? Parang mas lumaganap yung pagkilala sa mental health issue. Kasi mas maraming mga Gen Z, mga millennials na ngayon mas kinikilala nila yung mga pinagdadaanan ng mga kagaya ni Gandang Kara. Oo. Kaya sabi, Ina-acknowledge. Oo, which is, Doc, di ba may naipasa na bang batas? Yes, we have the mental health law. Pero dun sa nabasa ko, it was just, kailan lang ba? Around late 2017. Ito lang, recent Oo. history lang na kakapasa siya. So, ibig sabihin, yung usapan with regards to mental health prior to that date, hindi pa ganun katunog, di ba?
Nung nagkaroon tayo ng batas, di ibig sabihin, naging part na rin siya ng mga services sa mga Oo, ospital. oo. So, lagi na siya ngayong na-mainstream na siya. Tapos dagdag na nga natin Correct. sa TikTok, sa YouTube, in almost all social media platforms, nabibigyan na ng highlight yung mental health. Nabibigyan na ng spotlight Yes. Yan na yung dati. gusto kong isagot dun sa sabi ng iba na parang, dati naman wala. Kasi Oo. dati, paano mo namang ito yung laging sinasabi, paano mo malalaman before na may mental health issue? Wala nga tayong idea ng mental health issue during that time. So talagang hindi mo naman sasabihin na mental health issue. Kaya nasasabi nila, naku, arte lang yan. Oo. Something. But then, when we were already taught, tinuruan na tayo, alam na natin na, ay, ito pala yung mga sintomas ng depression, ng ADHD, ng anxiety, ng psychosis or whatever. Ngayon, alam na natin, nakikita na natin, ay, kaya pala ganito si ano noon, may depression, baka may depression siya noon, baka may psychosis siya noon, baka may ADHD siya noon. Oo. Pero since hindi nga natin alam noon, during that time, hindi naman tayo aware, so hindi naman talaga mapipilit na pa-check up. Hindi naman, Correct. 'di ba? Yun yung mga factors noon. Ayan, Doc, meron pa siyang inihandang ibang questions. Ang tanong ko pa, Doc, is may connect ba sa pagkakaroon ng ADHD yung parang emotions ko na madaling masaktan, madaling matrigger, na magalit, yung ganun? When it comes to that, sabihin na natin na minsan kasi ganito, we have to understand na yung personality natin nandun pa rin naman. Hindi naman siya tawag dito, hindi naman siya matatakpan nung kung ano yung karamdaman mo. Pero yun nga, because of the situations wherein you are unable na makakonect sa mga tao, syempre nagkakaroon ka rin ng mga frustrations to yourself. 'Di ba? I don't know if naramdaman mo yun na parang ang hirap na nga kumonek sa tao, yung sabi mo yung sa mag, tapos Oo. umiyak ka. O 'di ba nag-build up kasi yung frustration sa iyo kasi nga hindi mo makontrol during that time, hindi mo nakokontrol yung emotions mo during that time. So nandun din talaga kasi siya. So ano po ba yung mga downside ng pagkakaroon ng ADHD sa family, sa pakikipag-friends? Hala, Mare, at sa yung mga relasyon? tanong niya sa atin dapat yun. Nang agaw siya ng spill. Uy, hindi mo to podcast eh. Uy, Kara, magkakaroon ka ng sarili mong... Magkakaroon ka din ng sarili mong podcast. Antayin mo, di ba? O sige na, hindi ko kasi Mare, alam kung nandyan yan. Huwag mo naman kaming tanggalan ng trabaho. Hindi pa kami nanalo ng 312 million. Correct, di ba? Oo. Tsaka na kapag napanalunan na namin ng 312 million jackpot prize sa Bingo Plus, Mare, sige, iiwan namin kayo dito ni Doc dalawa. Kami na yung nag-uusap. Nakakaloka, it is, di O ba? sige na, kayo na yung Oo, magtanong. di ba? Ilumobo ba? Kasi Mare, nagtatanong na siya, hindi kasama yun sa spill niya. Oo nga. ate. Wala. Hoy, alam mo ito, para lang para mabigyan ng daan yung mga taong may dinaranas na ganito. naiintindihan Bakit namin. nagla-live consultation ka? Kasi magtanong. Guess ka dito. Kaya Ang nga tinanong pangalan namin mo- kanina kung patient ka dito, Ang di ba? pangalan mo, Kara, hindi Susan. Ano nga yung gusto Sige na, wag ka na mahiyang magtanong. Hindi, ayun po, ano yung downside ng pagkakaroon ng having an ADHD kapag halimbawa may kaibigan ka, tapos or may karelasyon ka, or sa family, ano yung downside po nun? Okay, sige. Context natin, ADHD na hindi pa treated or hindi pa na-check up. Okay po. Sige, para mas malinaw. Yun nga, number one, sa family, isa sa pinaka-problema, yung na-mention na natin kanina is yung pagkakaroon ng difficulty in sustaining a good relationship with other people. Maaring maging palaaway ka sa family mo because of that. Maaring Sa joke. Grabe talaga yung joke. Tagisingin mo talaga eh, no? Kasi alam mo, pala-away kasi ito. Grabe. Oo. Yung difficulty to sustain a good relationship with people. Yun nangungurot sa ilalim. Kasama ba yun? Because of the impulses and inattentions. Yung yan, difficulty to engage in a proper conversation. So yun, in work din, 'di ba? Sa work din. Sa work naman magiging problem mo doon is yung isa sa mga tinitingnan din kasi sa ADHD is yung hindi mo matapos yung binigay sa yung trabaho. O tapos meron siya limang gagawin. Bakit parang nagre-reklamo tayo sa HR? Hindi, di ba? Oo nga. Bakit Ganun ganun? ako HR. Hindi kasi, Doc, ganun talaga. Experience ko as her friend, di ba? Napapansin ko naman po yan. Kunwari may gagawin siya ngayon. Mamaya pag binitawan niyan, may iba na naman siyang ginagawa at sinisimula na naman yung isa. Tapos mamaya,
Tapos kapag binalikan niya yung lahat, sabihin niya, oh my God, ang dami ko nang gagawin. Tapos at the end of the day, wala siyang natapos. Wala. Oo. O natataranta na siya doon. Oo, yung nararatel na siya, yung Yun, mga tipong yun ganyan. siya. Yun yung pansin ko po sa kanya. Kasi syempre, ilang taon na rin po kami magkasama. Oo. Noong una, maaring syempre, di ba, na, hindi, lutang lang yun si Cara. Yun ang naiisip ko. So yun yung yun yung explanation yung na-observe din ninyo. Mm-mm. Kaya malaking factor din talaga na kapag nag-i-interview kami halimbawa may gustong magpa-assess kung may Oo, ADHD. oo. Isa sa mga kailangan mong tanungin yung mga tao nakapalibot sa kanya kasi sila din yung nakaka-observe ng ibang behavior. Oo. Alam mo, Mari, ang epic pa nga ng pagkakaroon niya ng ADHD kasi kung matatandaan natin dahil sa pagiging lutang niya, nagkaroon di ba ng Team Lutang? Oo. Na fans club Correct, niya. di ba, ng followers. Oo, kasi akala nila parang, mga lutang tayo, ganun. Parang siguro Oo. ganun. Yung pare-parehas lang na Hindi lutang. nila alam na yung pagkalutang ko. Minsan kahit on-air do, halimbawa, magtatandem kami. Oo. Nagkasalta siya, nakaganon ako sa isang tabi. Sabi, Tumatagos "Uy, ako sa kanya nangyari?" do. Ay, oo. May iba na ako iniisip, na sa ibang dimensyon na ako. Uy, na-experience ko yan. Diba? Nagpo-promo tayo. Nagpo-promo kami, Doc. Di may on-air kami. Paka. Eto na, ready. Hindi niya pinlay yung kanta, nag-aabang yung caller namin kasi kakanta. Oo. Hoy, Mari, play Iba mo yung yun. iniisip Diba? ko. So, yung mga ganong aspeto. Tapos, yun nga po, as in talagang, yung mga panahon kasi na yun, na parang, kasi kasi pag sinabi mo lutang ka, it's either puyat ka, pagod ka, or yun lang lagi. Kaya parang tipong, puyat na naman yan si Cara. Ay, lutang na naman pala. Kasi- yung pala, iba na. Kasi Doc, hindi namin alam kung anong talagang pinagdadaanan niya eh. So, the moment na talagang nag-vlog siya, tapos Oo. nilabas niya yun, sabi ko, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun ka. na tipong ganyan. Bumibili ka ng kotse, Kaya mga nga, ganon. Doc, eto na yung tanong ko. When is the right time nga ba for someone to seek professional help? Okay. Isang magandang tanong yun. Kasi sometimes kapag nagkakaroon tayo ng mental health issues, yung iba kasi sa atin, kumbaga dinideny din kasi sarili. There are times that we try to deny it because number one, takot tayo na mawala ng work. Number two, wala tayong magandang support system. And Doc, then number three, yung stigma. Sorry ha, putulin lang kita doon. Pag sinabi mo ba kasi takot tayo ma-work, possible ba na ma-discriminate ka just because you have this mental health? Actually, isa yan sa mga problems before na people with mental health problems or mental health issues are discriminated on. Kaya nga nagawa yung mental health law to protect people with mental health issues. Kasi yung iba sa kanila, dati pag natunugan na may mental health issue, Sasabi baka parang, maging grounds na rin for termination or something, which is dun sa batas, sinasabi dun na hindi mo pwede basta-basta tanggalin yung isang employee because of a mental health issue. Correct. Lalo pat kung nakakapag-ano naman siya, Lalo kung nakakapag-deliver. nakakapag-check up, Oo. nakakapag-deliver, ginagawa niya naman yung ino-offer ng company sa kanya na help for yung mental health na mga tawag yung mga tulong na pang mental health. So, parang wala namang reason din kasi talaga Ayan, tanggalin yung tao. Sige, Doc, i-continue mo yung kung dapat nga ba, anong unang, yun nga, nasabi Ayun. mo kanina So, yung sintomas, diba? Yung mga yung paghihingi tayo ng tulong, number one talaga dyan is, una dapat maging aware ka din talaga kasi na may something is wrong na with you. So dapat hindi i-deny. Self-awareness din. Oh. Diba? Pero hindi kasi yun ganun kadali din, di ba? Huwag mo daw i-deny. Sometimes, yung kagandahan sa kanya, siya naka-realize na may something nang mali. Kasi may naririnig na siya from other people. And even Diba? sa mga fans po, actually sa mga comment section, itong si Cara, feeling ko may ADHD dito. Tapos sabi ko, bakit parang pati sila aware na din? Diba? Hindi ko naman sila kasama sa work, sa bahay. Napapansin na rin nila siguro sa mga vlogs ko. Tapos parang, yun din yung isa sa mga nag-trigger na meron nag-message sa akin na isang supporter na magpa-check up ka na kaya. So sabi ko, actually, plano ko na nga. Sabi ko, Ayun, o diba? So hindi lang kasi, o diba, sabi ko nga, yung symptoms na usually in 2 setups or at least 2 settings. Sa kanya hindi lang sa work, kung kahit na siguro sa pag Sa family na with friends or kung with saan loved man, ones, kahit sa church or wherever man na areas. So parang ganun siya. You see the symptoms everywhere talaga na setting. Doc, may So, tanong ako. Since si Gandang Cara meron na siyang mental ano ba tawag, pwede nating mental condition ba?
Mental Pwedeng health, ganun. yun, no? Mental health problem. Mental health problem. issue. Oo. Ano yung pinakamabisang therapy na pwede niyang gawin? Halimbawa lang, no, since nasa bahay siya, paano yung gagawin niya para nang sa ganun, hindi po siya magkaroon ng episodes, para Oo. mas maiwasan niya yung pagiging impulsive niya. Ano ba dapat ang mga ginagawa? Bukod sa medicine niya, Doc. Well, Alam mo actually ganun. kasi sa ADHD, more on ano talaga siya. Usually, sinasabay naman kasi talaga yan. Yung mga therapies and then yung medication. So, mas maganda na kung ang, like sa kanya, yung napagkwentuhan natin kanina na ang sinuggest sa'yo is medication, Oo. gamot, and at the same time, yung pagpapapsychotherapy mo. Mhm. So, minsan kasi we have to also think kung what works for a person kasi not all therapy, although yung mga gamot pare-parehong ibibigay, Correct. pero on how it reacts to the body and then Oo. kung gaano siya katagal or gaano siya kabilis na magre-react sa'yo to see the improvement, Yes, magdedepende yun per person. Mm-mm. And then yung sa psychotherapy naman, depende rin yun kung kung gaano ka magiging consistent sa psychotherapy mo, gaano mo ba kadaling tatanggapin yung ina-advise sa'yo ng tawag dito, ng psychiatrist mo or Yes. ng psychologist mo. So, it will all depend on that. Pero kung anong magandang treatment yun, dapat nandun pa rin silang dalawa. Doc, usually, paano ginagawa kapag tinetherapy sila, ang mga may ADHD? Depende siya. May mga times na more on ano lang siya, more on mag-a-advise sila either on how are you going to be able to control your impulse, yung pagiging impulsive Oo, mo. oo. And also, they will try to teach you with mga ipapapractice sa'yo para mas maano to sa focus. So parang more on counseling, ganun. Yes, it's more on counseling din. But actually, yung therapy is more on counseling din. Oo. Counseling siya. Kumbaga, Oo. therapies are actually counseling. Pero may mga activities lang na kailangan gawin. Oo. To either improve your attention and mabigyan ka ng control and then tawag dito, mabawasan yung mga Dok, ito, may impulses. follow-up question ako. Yes po. Kasi ako, kagayang na sinabi mo, it's a good thing that Cara has a circle of friends. Like sa amin na pinagtatawanan na lang namin yung mga ganyan, pero inaalalayan din namin siya. Pero ito yung tanong ko, dapat bang katakutan or iwasan yung mga taong may ADHD or may mga mental health issue? Of course not, 'di ba? We do not shun them away. Hindi natin kailangang ilayo Kasi yung yung iba mga natatakot na Oo. parang tipong, hindi, baka manakit yan. Yung ganun. Understood naman yun. Kasi yan, Oo. valid yan. Yung mga dating iniisip na, sige, ang tawag dito, dati kasi, ang mindset ng mga tao, naku, may mental health issue. Oo. Baliw Mananakit na yan. Mananakit na yan. Diba? Baka kung anong gawin yan. Yes, exactly. Diba? But because nga, dumating na rin naman yung time na natuturuan na tayo kung ano ang mental health, we now understand na walang control sila dun sa mga nararamdaman nila, emotions nila, yung mga sinasabi nila, pero yan naman ay nagagamot at nakokontrol with proper treatment. Oo. So, bakit natin, kumbaga, mali yung idea na katakutan sila, mali yung Oo. idea na layuan sila. Kasi yun nga yung kailangan nila, yung tao around them, as good support system. Kesa apihin ng apihin. Kagaya na Diba? nangyari sa iyo, Oo. 'di ba? Nung nawala si Crispin at saka si Basilio, Oo. hindi ka nintindi ng mga prile sisa. Pero, ayan. At Gumanong-ganong ka lang. Gumanyan lang ako. Crispin! Basilio. Oo. Pero kung ano mo, totoo 'yun, yung pinagdaanan ni Sisa doon sa libro. Hindi ako yun, Hindi ikaw 'yun ah. Yun na sa Kasi totoong nung mga- libro po. Oo, kasi nung mga panahon na 'yun, Doc, wala pa namang Yun, wala diagnosis. psychiatrist. Kasi Oo. talaga, di ba alam naman natin na baliw talaga si Sisa. Hindi Oo, dahil sa kumbaga lalaki. sabi Oo. Sa dalawang anak niya, Oo. di ba? Yun. Pero yung Sisang totoo, sa lalaki lang nababalik. Ikaw 'yun. Ayan. Aminado. Pero So, yun na yun. nga, as in, it's a good thing na merong ganyan na. Pero ano ang pwedeng maging effect sa isang tao kapag katulad si Cara? 'Di ba? Na for sure kasi ngayon, syempre guided pa siya eh. Oo. Pero kung katulad niyan, ano nga ba yung pwedeng maging kapag nalaman niya na meron siya? Katulad kay Cara, ikaw Cara, tinake mo ba kaagad yun nung sinabi sa'yo ng doktor na may ADHD ka? Natanggap mo kaagad. Oo, natanggap ko agad. Kasi sa utak ko, parang... Fully aware ka yun nga na. kasi, di ba, confirmation Oo. na lang. Ay, tapos yung sinabi, mas nagulat ako dun sa kasunod na sinabi niya. Ano? Kasi syempre, ang tagal namin nag-uusap, nagkikwento ako ng lahat. Na-diagnose din ako na meron akong PTSD, post-traumatic stress syndrome. And Saan meron nang galing din yun, akong Doc? anxiety disorder. Oo. So sabi ko, Doc, ang dami
ko pong sakit, sabi ko Oo. ganun. Tapos yun, inexplain niya sa akin yung due to traumatic and tragic experiences in the past, kaya nagkakaroon ng ganun. Kasi kiniwento ko lahat, pati yung pag nagagalit ako, nanginginig yung kamay ko, hindi ko makontrol. Oo. So sometimes kapag nangyayari yan, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nung time na hindi pa ako Na-diagnose. ang ginagawa ko, kaya ako nagli-leave. Oh. Yun yung answer ko. Ang sagot ko is mag-a-abroad ako kasi parang doon ako nakakahanap ng Nakakawala. pahinga. Yes, na wala akong Ay. nakikitang ibang tao, wala akong kaaway, walang magja-judge, hindi ko kilala yung mga nasa bansang to. Oo. Yung parang alien ako dito, Oo, ibang tao oo. ako. So, parang gumagaling ako pag nasa malayo ako. Talaga ba? Kasi hindi ko kayang gamutin dahil hindi ko nga alam na may iinumin bang gamot or what. Hindi ko makontrol yung emotions ko. Hanggang madaling araw ako, gising may insomnia ako. So, anong gagawin ko? Di mag-abroad na lang ako. Parang ganun. Kaya ka Pero- nakipagkita kay Lee Min-ho dahil hindi kayo nagkakaintindihan. Hoy, Pero- huwag ka Ganun ba mawala yun? ng issue. Pero alam mo, come to think of it, napakaswerte niya kasi meron siyang means para mag-abroad. Paano Oo. kaya yung Kung mga wala. taong nadadiagnose pero wala silang means para makawala dun sa Oo. regular nilang ginagawa. Tsaka diba? yung katulad kasi sa kanya, tinanggap niya agad, alam Oo. niya. Mm. Paano kung yung katulad ng sitwasyon mo, Mari, di ba? Ibang tao, Dok, na syempre first time ko narinig to, parang syempre isipin ko, shucks, baliw ako. May Oo, ganito yun. ako. And that's a valid response Oo. kasi maraming mga tao na hindi agad yun ina-accept. One thing na makikita mo as per experience ko dati sa sa pag may mga mental health na Oo. patients na pumapasok dun sa clinic, parang at first parang i-explain mo sa kanila, sasabihin nila malinaw. Kahit na na-explain mo lahat, malalaman mo kasi pagbalik niyan after Oo. sabi mo, ito yung kailangan mong gawin, sundin mo to. Hindi agad nasusunod. So sometimes there's denial, Oo. which is expected din naman. Kasi nga, Yes. 'di ba, may stigma pa rin. Kasi, Correct ka. So, Syempre, may Dok, sino ba denial. naman Yes. magsasabing aamin na baliw ako, ganun? Di ba? Wala namang... Actually, pangit nga yung yung salitang baliw di ba? Actually, yung mga tao, ganyan kaagad ang label eh. Pag sinabi mo kasi may mental health condition or issue Oo, ka, hindi ay natin- baliw yan, mga Bakit nga ba ganun, Doc? Bakit nga ba kapag parang sa mga Pilipino, ito yung tanong ko sa Doc bilang Oo. mental health advocate ka, no? Bakit nga ba ang mga Pilipino kapag nagpatingin ka sa psychiatrist o sa doktor na may kaugnayan sa sa mental health, ang tingin nila baliw? Well, di naman natin masisisi kasi na for the longest time, kapag pinoportray kasi ang psychiatrist sa TV, laging naka-straight jacket yung pasyente, di ba? Even in social media, in naging books. worldview. Parang worldview kasi siya na pag nag-psychiatrist ka, naku, ang dinadala dyan pag malala na. Oo, Di ba? Quote oo, and quote. yes, yes. Dadalhin yan dyan pag Naka-straight malala jacket. na. Everything. That's So, why may media na ang may stigma kasalanan. O, diba? Ngayon, media din ang gagamot. Ang babawi. Hanggang kasi Oo. the way they portray it, so nabivisualize ang Oo. tao. Pero ito, Kar, balik ako sa'yo. Have you encountered, alam naman natin na marami kang bashers, diba? Hindi totoo naman din yan. At alam mo yun, isa rin ako sa nagtatanggol. Na Sumasagutin tipong, ko. Ay, wag. Na have you ever encountered na sabihan kang baliw? Ay, hindi naman. Wala pang gano'n. Wala pang umabot sa gano'n. Wala naman hindi naman umabot dun sa word na Ay, baliw parang tipong, yan. baliw ka, ganyan. Oh, Walang gano'n. Siguro yung mga wala lang yan or arty lang yan. Yun, pwede pa yun, yung mga oo. ganun. Na meron pang isang word na nasabi sa akin na kontrolin mo kasi. Tapos parang na-hurt ako, ha? Paano ko kukontrolin? Gusto kong sabihin na, palit tayo. Basher yan. Hindi siya ba? Tao? Yes. Oy, tao. blind item yan. Natural. Pero kilala ko kasi ang pamilya niya eh. Magsasalita ba naman niya? Yun yung yun yung sinasabi nga Yun natin na yung may mga tao kasi talaga na hindi naman therapeutic magsalita. Oo. Na So, parang ako tuloy, yun. paano ko kukontrolin? Hindi ko nga makontrol. Diba? Exactly. Sakit siya sa utak na hindi makontrol. Paano kung may diabetes ka? Anong magagawa mo kung meron ka na nito? Ang pwede mo lang magawa, mag-less ka ng sugar. Kilala ko yan. Ano ba? Ayaw mo tigilan? Sorry. Tigilan mo yun. Ano ba? Chismosa. Oo, so parang doon ako na, paano, kung may wish nga lang na pwede kong i-wish na, sana normal na lang ako, i-wish ko yun. Normal kaso ka pa hindi. naman, te. Oo, I mean, sana hindi ako magkaroon ng ganito. Wala naman wala nagsabing naman akong magawa abnormal ka, no? Wala naman Sasampaling ko talaga. Hindi siguro maganda yun na Dok. Sino no? nga yun nagsabi sa'yo? Wala. Susuntukin ko yun. Hoy. Maganda yung Doc, no, na kapag halimbawa kagaya niyan, mas pinaparamdam sa kanya na normal ka. Hindi And ka you're- pero hindi namin buburahin yung yung Yes, katotohanan. wag niyo i-invalidate yung wag Nararamdaman i-invalidate niya. yung nararamdaman. And then let the person realize na yes, you have a mental health issue. Pero
you're still you. It Oo. will not change you. It will not define Correct who you ka. are, 'di ba? Yun naman yung lagi kong sinasabi, that your mental health problem is something that can be controlled and it will not change who you are. You are still Cara, the friend of everyone here. Correct, di ba? Exactly. So, Papalitan na nga niya magbabago si dun. Casper. Oo. The friendly ghost. Lahat ng kinakaibigan niya kahit puno. Oo. Oo. Magulat ka, no? Yung kalachuchi. Mga ganyan. Oo, kailangan kausap na ni ate mo. Kasi friendly talaga siya. Buhay! Hoy, hindi! Hindi siya pa ba? yun. Hindi siya si Sylvia La Torre. Ay, hindi. Hindi. Oo. Kasi kumakanta bigla eh. Pero Oo. 'di ba, yun nga, as in Cara, since ito na maganda na napag-usapan natin ano, at nailatag natin. Sabi nga natin kanina, dahil ang entertainment world ang nagbigay ng worldview sa tao na kapag ka nagkonsulta ka sa isang psychiatrist or doctor when you have mental issue is because, alam mo yon, dahil ang pinoportray lagi naka-straight jacket Oo. o di kaya overdose ka or something na tipong kaya nabaliw ka na Yung ganito. pakawalan niyo ako. Oo, diba? Ganon. Di ba sa movies? Oo, Oo. 'di ba? Tapos yung iba pag na-overdose ka to illegal drugs, 'di ba? Na yung utak mo pinapasok na ng ano, but still at the end of the day, 'di ba? Na parang 'di ba, tayo din pala ang gagawa ng solusyon to give way and to understand these people like Correct. Cara. Mm-mm. 'Di ba? Ngayon mas naiintindihan ka namin kaya ngayon pag nalulungkot ka, alam ko na Oo. sige lang Mari magsalita ka. At saka, ganun na kaagad ang since- gagawin ko. Yes. Oo, at saka since nasa media ka, siguro maging advokasya mo na din yan. Di ba, Dok? Ah, oo. Kaya din ako nag-vlog para at least yung mga takot mag-out, Oo. at least kahit paano, ay pag alam mo kasing nakaka-relate ka sa isang tao, lalakas yung loob mo, ay pareho kami, parang ganon. Dok, may tanong ako kasi Yes. sabi niya kanina, 'di ba, kaya siya nag-vlog na ganon. Sa family niya naman, posible ba na ilang membro pa ng pamilya niya ang may ganon din na kondisyon? Tapos imbis na na makagaling sa kanya yung pamilya niya, lalong napapalala dahil Correct. Pare-pareho kami. Or genetics Pare-pareho. ba yan? Well, factor din kasi talaga sa mental health ang genetics. Oh. Namamana din siya. Okay. Pero hindi naman siya outright na parang Oo. yung nanay mo, tatay mo, ang isa doon merong ADHD, yung anak lahat meron ng ADHD. Oo. So it's not pa rin naman. ang gastos hindi nun, naman Big. siya. Kung lahat kayo, bumibili ng kotse sa market. Pero it does happen sometimes. Talaga Yung like, no, I mean, it can happen like for other illnesses like yung parents may depression, yung anak meron din, may Oo. anxiety. So, everyone naman kasi talaga is actually, there is, kumbaga, may risk naman talaga ang lahat ng tao na mag-develop ng mental health illness during the course of our lives. It is just a matter of kung paano kasi natin siya tinatakel. And then kung paano din kasi, kumbaga, paano rin nasimulan yung pundasyon ng mental health mo. Kung gaano ka-robust yung mental health mo before. So if it was developed properly during childhood hanggang sa maging matanda ka, not necessarily mean na hindi ka na magkakaroon ng mental health issues. It's just that your cup is deeper, mas matagal ka bago magkaroon ng mga sintomas. Mas may chance, di ba mas may chance ka na to diffuse everything. Mas may Yes. chance ka na So depende rin yun kung paano ka mag-cope up with Correct, things in your life. correct. Eto Dok, kasi nung nagpa-check ako sa psychiatrist, tinanong ko din yan, sabi ko, saan po kaya nanggaling yung ADHD ko? Tapos sabi niya, actually ayan, pwedeng genetics nga yan. Tapos naisip ko nung sinabi ng genetics, lahat ng meron ako, nakikita ko sa nanay ko. Pareho kami, Dok. So sabi ko, hindi kaya sa nanay ko to na nanggaling? Tapos ngayon naman, at an early stage, may mga signs ako nakikita sa anak ko, kay David, na parang, sabi ko parang candidate to for ADHD Kasi yung pagiging impulsive, at saka yung minsan nalulutang din, sabi ko parang meron. Pero ayoko muna siyang i-entertain kasi masyado pang maaga. Ayaw mong i-validate. Ayoko muna. Kumbaga, sabi nyo nga, Dok, di ba, hindi mo matatawag na meron kang ADHD kung hindi lahat ng yan, ng mga nakalistang yan, pasok dun sa na yon. So, hindi At least pa naman meron kang lahat. 5. Oo. So, Sa bata iba, I think 6 yata yung Talaga? kailangan na sintomas. kunin mo yung listahan ni Doc mamaya, i-check Oo. mo. Anak, Mamaya titigyan Kasi mo lahat ng mahanap anak ko siya, mo, ha? DSM-5 criteria ang tawag doon. Sa DSM-5 criteria for ADHD. pero Yan sa yung nanay ko, ginagamit. parang lahat talaga meron talaga. Oo. Lahat Magkaiba yung kasi binanggit niya. magkaiba kasi yung pag-diagnose ng bata at Sa saka ng matanda. adult. Oh. Kumbaga, hindi sa adults, hindi pa nga dun sa mga nabasa kong studies is that kumbaga
yung criteria ba sa bata, Oo. may konting ano pa doon, kung pwede ba siya ang ipareho din sa adults. Mm-mm. So, pero meron na rin namang criteria for adults na ginagamit. Oh, Right? ayan. So, Ano pa yung medyo mga may tanong takot mo? ako dun Huwag kasi kang baka mag-ano, mamaya huwag kang mahawa. mag-self-treatment na huwag kang ano. Pero the thing is, good thing na napapansin mo siya. Kasi if ever the time comes na talagang totally napansin mo na, Confirmed, oo. na napansin mo talaga na with your observation, may duda ka na baka Oo. may ADHD talaga yung junakis mo. Mm-mm. Then you have all the capacity to actually bring your child for assessment. Dok, may Diba? tanong ako kasi napag-uusapan din naman natin yung ADHD niya. Kagaya ba ito ng cancer na may end stage, yung palala ng palala? Actually, wala naman. Ibang-iba naman si cancer. I mean, Oo. mental health issues will become worse kapag Pinabayaan. pinabayaan mo. Ano Just yung like any pinakamalalang other Dok, disease. stage ng ADHD? Wala naman siyang staging na gano'n. Wala naman, yung hindi na siya Sobrang- nakakakilala. Eh, ganun. paano- Iba na ibang disease entity yun. Oo, Iba system, na. system. Yung mga nakikita Schizophrenia natin na sa... yata yung tawag Iba doon. naman Yung mga yan. nakikita Schizophrenia na is natin different sa din. kalye na halos nagsasalita na lang mag-isa. Iba na yun. Hindi naman siya gano'n naaabot doon. That's a different mental Iba health na. issue. Iba na Yes, yun. that's a Tsaka different iba siya. mental health issue. Oo. Alam mo, maganda Mari talaga na nakausap Hindi, natin oo. si Doc. Oo. Para Hindi siya- nalalaman natin pagkakaiba-iba. Correct, diba? Na baka kasi alam mo yun, baka kasi may makita tayong ganun, iisipin natin, ay hindi, sobra-sobra yun sa ADHD. Kaya naglakad na ng walang panty, Grabe. diba? Hindi, totoo Ba't ako, naman. Mari, naglalakad naman ako sa bahay ng walang panty. O bakit? Si Ibang Karang, klaseng sakit yan. oh, di ba? Si Karang nga pumasok sa opisina sa dati niyang nakalimutan magsuot ng bra. Oo. Nakarating Nakarating ako doon. nakar- Nakalimutan ko talaga siya Nakarating ng opisina, tapos Oo. yun yung Sabi ni na-realize Doc wala kanina, siyang suot na bra. Sabi ni Doc, part yon kapag naging makalilimutin. Oo. Hindi kasi yun yung siguro, yun yung mga early stages niya, Doc, Wala naman siyang early stage talaga technically. Walang Hindi nga siya ganon. tulad sa cancer na parang by staging. May Kasi, stage 1, 2, kumbaga, and 3. it's more on yung behavior mo, mapapansin lang kasi talaga siya. Na parang, ba't parang parati kang makakalimutin? Oh. Bakit parang inattentive yung bata or Okay. ikaw mismo? So, it's more on observation. Pero hindi kasi siya tulad ng cancer na pag pinabayaan mo, may stage 1, may stage 2, may Oo. stage 3 hanggang sa tegi boom boom. Tsaka, Di ko alam kung ano pwedeng sabihin dito eh. Hindi mo Pwede siya ba Chugi Tegi bells, Boom Boom. ganun. Hindi, walang ganun. Pero there are. So, just to put a little bit note, magbigay tayo ng konting note on seriousness sa depression. Depression has that. mm, You know, kung depression ang problem ng family member natin or any of our kakilala, the worst thing that can happen when a person is depressed is actually that person could unalive himself, herself. Okay. So, nataas yung, pwede ba sa podcast sabihin Oo. yung word? Oo. Okay. So, yung suicide risk is tumataas kapag depressed yung isang tao. Sa akin naman, Doc, nung nagkaroon ako ng depression, parang yun ang nag-develop ng ng napakarami kong sakit. Nagkaroon ako ng hypertension. Well, Kasi Kasi, dahil sa naging lifestyle ko, talagang Yes. kain kain ka na ako. kain. Oo. Yun yung naging epekto sa'yo. Yes. Actually, nakwento mo na kasi ito sa akin sa live. Mm. So, familiar ako dun sa kwento mo na yun. Oo. So, yes, di ba? So, naging Depression, eating, yung- eating machine. Kasi yun yung yun yung Hindi, charot trinay niyang, lang. yun yung trinay niyang compensatory mechanism Oo. for the depression. Kasi doon siya diba? nakakaano ng relief niya. Yes. So, pag nakakakain siya, Oo. umu-okay siya. Mm-mm. Which is Ah, yun. okay. Hindi masyado magastos yun kesa travel. Oo. Oo. Ito naman siya. Promo ang- naman. Fortuner, te! Ang source naman niya na para makaano siya is to travel. Gumastos. Ganon. Actually, yung Ang gastos mo, Mari. Actually, yung when it comes to some therapies kasi, tinuturoan namin talaga sila na gumawa ng mga distracting, Oo. nakaka-distract na activities. Like for some, i-transfer mo. Halimbawa, kung makakalimutin ka pero ang dami mong naiisip, Oo. di yung lahat ng ideas mo, go, sulat mo. Yes, yun ang ginagawa Oo, ko. sinotebook Sinusulat naman ko. May notebook nga siya, Pagkatapos, Doc. para during the time na okay ka na naman, andyan na naman yung yung attention mo, balikan mo, Yes. tuloy mo naman na yun. Mm-mm. Oo, tsaka 'di ba sabi niyo nga, Doc, whatever works for you. Oo. So syempre kanya-kanya naman ng tao kung paano mo gagamutin yung sarili mo, kung feeling mo ay nakakatulong to sa akin, sa iba naman ito yung nakakatulong. Yes. Oo. So inalam ko talaga siya, ano ba nakakatulong sa akin? So yun. Mm-mm. Correct ka. Doc, may tanong ako Dahil kasi nga dyan, Doc eh. Ano? Na-maximize na yung 120 days leave niya. Hoy, grabe ka naman.
Maternity leave. Di ba maternity yun? 120. Oo, hindi, pero kay Karen na iba po. Oo. 120 days VL. Diba? Yung ano siya, Doc, 6 months na siyang hindi sumasahod. Oo. Puro siya. Kailan nalagyan yung ATM mo ng ano? Yung... Titignan eh. Hindi. Pero Doc, napag-uusapan natin kanina yung sinabi ni Kapitana Sisa na magastos. Kasi alam naman natin na ang pagkakaroon ng kondisyon sa utak ay napakagastos talaga yung gamutan. Mahal ang mga gamot. Mahal ang ang pagpapatherapy. May ano po ba, bilang mental health advocate, meron po bang mga programa kung saan pwedeng makakuha ng libreng consultation, libreng gamot para sa mga may mga Yun. pinagdadaanan? Para dun sa mga walang kakayanan naman. Kasi baka sabihin nila, yung mga ganyan, sakit ang pangmayaman lang yan. Well, actually, yes, that's one of the number one, tingnan ninyo yung LGU ninyo. Look at your local government units. Kasi kung maayos yung mga local government units ninyo, minsan, meron yung mga local hospitals ninyo, meron yung mental health unit, which kung public hospital, they will also provide you with free consultations. Pero yun nga, sabi ko nga, kaya nga pinupush din kaming mga nasa primary care na mag-push din na mag-consult din ng mga primary care mental health issues kasi nga ang konti kasi ng psychiatrists din natin. Gusto natin dumami sila para sana mas makater din talaga yung mental health issues. Correct. Isa pa Kasi yan. konti lang talaga din sila. So Yan. punong-puno na sila. And then hindi mo naman kasi madadala yung check-up ng mental health ng 10 minutes, 15 Correct, minutes. correct. It takes time talaga because you have to talk to the patient properly. Kasi one-on-one, kumbaga Exactly. hihimay-himayin. Hindi siya yung nararamdaman mo, tapos Hindi ka gaya ng doktor, ito, pagkatapos, ito, Itong gamot para sa sakit ng ito ulo. gamot mo, uwi. Oo. Sa kanila hindi. You have to Hindi. start properly, you have to build your rapport, you have to build your trust with the patient. So, matagal siya, hindi siya basta-basta. Alam mo, Mari, nakakalungkot pa nga ngayong mga panahon na ito kasi di ba nag-release na, may mga ilang ahensya ng gobyerno na nagre-release ng card, ng PWD card. Oo. Ngayon, kapag may mga establishmento na kapag pinakita mo yung card mo na nakalagay doon na may mental Parang health. psychiatric, Oo. something yata in disorder. Alam mo, Ganun. minsan, na-experience ko yun na iniirapan ako ng lahat kasi naka-line ako sa PWD. Oo. Kasi sabi nila, mukha ka naman malusog. Di ba? Obviously, mukha naman talaga akong malusog. Sobrang lusog. Oo naman. Nahihiya lang talaga. Doktor yung katabi ko, labas yung pitang bata. Di ba? Sobrang Oo. lusog. Talaga naman, sige ako pa didilatan kita. Lusog-lusog mo, nandito ka. Oo. Pero Diba? Mari kasi, Wow. wow, ayan na siya, Doc. Di ba? Ayan yung mga... Ayan, sige. Yan yung Oo. yung mga bagay na natin. Kasi, well, naging issue kasi talaga siya past few months eh. Oo. Yung issue ng mga nagpapa-PWD daw na wala naman talagang disability. Ay, ito naman kasi talaga, syempre meron naman kasi talagang gumagawa noon. And sana po tumigil na kayo. At ang nagsasuffer, yung mga totoong may May kapansanan. may kapansanan, yung may mga disorders talaga, yung may mga mental health issues talaga, sila tuloy yung nagsasuffer because of that. Na parang, Correct. gets naman, ang hirap ng ekonomiya, na who doesn't want a 20% discount or 10% discount. Yes. Yes, ang mahal ng gamot, Doc. Oo, diba? Oo. Pero yun nga, sometimes kailangan na lang din natin na panindigan yung pagiging tama kung ano ba talaga kasi ang tama. Correct. Kasi ang nakakawawa, yung totoong may mga condition. Correct. Pero yung katulad niya kay Cara, Doc, considered ba siya as PWD? Oo, pwede siya sa psychosocial ata Yes. siya papasok. Sa Pwede siyang, psychosocial pwede niyang disability. i-apply. Pwede niya i-apply. Kasi na-diagnose naman siya at legit. Oo. Diba? Diba? Alam mo mo, na. ang dami pa nating tanong, Mare, pero Oo, napakakulang napaka-extend ng yung oras na ito. Parang dapat pala one day to Oo podcast, nga, diba? Pero Mare, maganda na nakasama natin si Doc Gore at saka si Gandang Cara, diba? Ayan. Bilang panghuling bahagi po ng ating podcast ngayong araw, ikaw, Gandang Cara, may gusto ka bang sabihin sa mga mahal mo sa buhay, sa mga fans mo? Sa mga tao. Oo, sa mga na tao dumadaan, na- Hindi, ito na yung chance mo Oo. na alam mo, magbigay ng mensahe. Sa mga dumadanas mo lang din na hindi feeling nila walang umiintindi sa kanila. Tsaka Doc, no, masingit ko lang, wala silang masyadong eye contact. Parang ganun.
Minsan Actually, napapansin napansin sa ko kanya. yun. Kasi Dok, parang halimbawa, kausap ko na matagal, naiinip na ako, titingin ako sa iba, Oo. gagalaw ako ng gagalaw. Hindi Part ko siya kaya nung magstay. Part siya nung inability to sustain a conversation and Oo. sustain attention. So that Inattentive explains. Inattentive ka. So, kumbaga, wala ka ng focus sa usapan nyo. So, magtitingin-tingin ka na lang somewhere. Sa kung kasi saan-saan. bored ka na. Napansin mo or din wala pala na yan. attention mo. Hindi kasi 'di ba usually when you talk to someone talaga, you look at them Oo, straight to the eyes. kahit ilang seconds, sa mga kausap mo, you look at them Ako with hindi their ko eye. kaya mag-sustain, ganyan-ganyan ako talaga. Tapos minsan pa may Diba? isingit ko Parang lang ganito, din. O, di ba? tingnan mo. Magpapaalam na tayo, pero Magpapaalam na humago. tayo, meron pa. Oh. Tapos. Hindi, may isingit ko lang din kasi napansin mo din yun before sa akin. Ay! Eto na! Naku, mga Marcel! Hello! Nakakaloka. Alam mo ba, meron kami magandang balita na hatid sa inyo. Of Ano yan, course, Mare? ng Bingo Plus. Para sa lahat. Ikaw ba nangangarap ka maging milyonaryo? Of course. Aba, wala ka bang pwedeng gawin kung hindi? Ayan. Ano? Kunin ang iyong cellphone. Eto yan. At syempre, pag kinuha ang iyong cellphone, hindi ka makikipag-chat-chat. I-download lang ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit? Bakit? Dahil ang piso mo, pwedeng maging instant million. Like 312 million pesos! Ay, naku, talagang mababago naman ang buhay mo doon, Mare. Tama, kung sakaling ko manalo na, anong gagawin mo? Ay, talagang bibili ako ng maraming ari-arian. Ay, ako bibili ako ng maraming lalaki! Bongga! Kaya naman, Pangga, i-download nyo na ang Bingo Plus sa inyong App Store at Play Store. At syempre, para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng instant pa-premyo tulad na lang sa ating Lucky Spin at sa ating mga iba pang games tulad na lang ng mga Pinoy Drop Ball games. Ano ba diba? nilalaro mo doon? Ay, ako yung Super Ace. Ako yung sa pula sa puti. In fairness. Yung ba yung Power Red? Yes! Kaya nga naman mga Pangga, i-download na ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! Panalo! Teka, sandali bago tayo Bakit? magbubugat. Bakit? Paalala lang that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Panalo. Ako panalo. Na bigla ako nagchat-chat sa madaling araw. Sabi, ano ba to? Hindi ba to natutulog? Ako kasi, Dok, ang explanation ko, pag may naisip ako, kailangan sabihin ko agad kasi makakalimutan ko siya. So, hindi ko iniisip kung hapon ba yan, gabi ba yan, madaling araw yan. Basta pag naisip ko, chat ko agad. Impulsivity. So sila yung nakaka-experience ng ganyan na tulog na ako, teka gabi, ang haba, chat na ganun sila. So minsan din kahit sa social media team, ewan ko sila kung napapansin nila sa team namin sa social media, minsan mga 1:30 na, meet pa-upload ng ganito, paano na, kung napapansin, di ba bigla-bigla kasi hindi ko siya kayang hindi pansinin dahil sinisigaw ng utak ko na i-chat mo. Minsan nga, Ganun. di ba, alas 12 nag-follow up. Mari, may TF na ba? Kasi nga mahal ang gamutan niya. Hindi na part yun ng Alas 12 impulsivity. ng gabi. Mahal ang gamot niya. Hindi, pero ganun nga. Kasi kailangan sabihin ko. Impulses nga talaga siya. Diba? Oo. O yan ha, yung mga experience sa Yan. Gandang Kara na nalaman natin. Oo. Ngayon may mensahe ka ba? Mensahe mo na sa lahat. Ang mensahe Sa ko. family, Ayan, sa camera. sa lahat. Ang mensahe ko. Charot. Huwag ka umiyak. Sige, umiyak ka para mag-viral. Dapat isa lang yung luha. Oo, right lang ha. Jacqueline Jose Oo. Ampeg, Grabe. ganon. Hindi, ang message ko lang, dun sa may mga kagaya na napag-usapan namin lahat dito, kung nafe-feel nyo lahat ng to, feeling nyo meron kayo, huwag kayo matakot na i-acknowledge yun sa sarili nyo. Kasi once na mag-start kayong i-acknowledge yun, dun na magsusunod-sunod At saka kung paano ka gagaling. Kapag hindi mo in-acknowledge, wala mangyayari, ganyan ka lang habang buhay. At wala ring makakaintindi sa mga nasa paligid mo. And then after that, kapag na-acknowledge mo na, sana yung mga tao sa paligid mo, matanggap din siya. Yun yung kasunod. So parang surround yourself with people din na nakakaunawa sa'yo. Kagaya nga na sinabi ni Doc, family, friends, or special someone, ganyan. At saka, huwag ka matakot magpunta sa psychiatrist kasi nga, yung stigma natin na kapag nagpunta ka doon, ay may something wrong, ganyan. Hindi. Tinutulungan mo lang yung sarili mo kasi wala namang ibang tutulong sa sarili mo, kundi number one, ikaw lang din. Correct. Diba? Ikaw yung number one na protector ng sarili mo. So, gawin mo yun for yourself. Tapos, ang advice ko lang din siguro, kapag feeling mo, surrounded ka with people na against or negative people,
ilayo Alam, mo ng Mari, sarili may mo advice dun. na siya. Ah? Oo. O, sige. Hoy, Go, ituloy mo lang. podcast to, hindi to hot story. Oo. Sabi ko sa'yo, hindi mo to podcast eh. O, go lang. Sige na. Ayun nga, and then makakatulong talaga to na surround yourself with positive people. Kasi sinabi din yan sa akin na kailangan positive yung mga nasa paligid mo to help you. Kasi if you surround yourself with negative people, lalo ka lang madadown eh, di ba? Mahihirapan ka lang din. So, kumbaga humanap ka ng mga paraan na makaka-uplift sa'yo, whether tao, bagay, o kung ano mang pwede makatulong Tama. sa'yo, yun yung gawin mo for yourself. And don't forget to pray. Kasi napakalaking support system din yan, yung prayers. Amen. Diba? Galing. Ikaw, Doc, meron ka bang Humanap mensahe? daw ng positive, di lang gising yun. Nakagising mo, ganun, ano. Tapos sabi niya, di ba, Yan yung ang mga... chatin mo. Di ba sabi niya, Talagang yung mga kahit nakakaintindi sa'yo, Oo. paano ka maiintindihan? Oo. Koreano yung mga kasama mo sa Korea kapag nagpupunta ka doon. Tama, di ba? Di ba? Hindi rin kayo magkakaintindihan. Yes or no lang ang pwede Correct, sabihin. diba? Yes. Oo. Eat, Babalik, let's eat. charot. Nag-host. Ikaw, Doc, ano pong mensahe mo sa publiko, sa mga basta sa lahat po, may mga pinagdadaanan. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-address yung mga taong nagdudusta sa mga taong may sakit sa Oo. pag-iisip, di ba? Ikaw, Doc, ano bang pwede mong sabihin sa kanila, pati na yung may mga pinagdadaanan kagaya ni Gandang Kara? Okay. So, number 1 na masasabi ko is para sa mga tao na walang mental health issues right now, di ba? The best thing that you can do is actually just be kind. Yes, That's totoo it. naman. Just be kind. Kung hindi mo kayang maging kind, then just Quiet. Shut up. Oo. stay Oo. quiet. Mabait tayo. Shut your mouth. Shut your mouth. Tsaka Shut your itong, mouth Uy, and your uy, teka lang, nagsasalita si Ay, Doc. ba? Oo, ikaw kasi Salome. daldal ka ng daldal din eh. Tuloy mo na, Oo. Hindi, Doc. okay lang. Ano din lang naman yun. Just be kind, and then kung hindi nyo kayang mag-advise, kasi hindi naman kayo trained mag-counseling, mag-advise, just being there. Just being there. Just being a person who na pwedeng makinig sa kanila, that would already be helpful. Yan. So, be a person na pwedeng makinig, and then maging mabait, and then kung walang masasabing maganda, just stay quiet na lang. Yun yung mga ano ko. And then kung may mga mental health issues, sabi nga ni Gandang Kara, if you feel that you have, you can go directly to your doctors and have yourself checked. Hindi lang psychiatrist yung nagtitingin, pati yung mga family medicine specialist, yung mga family doctors ninyo, tumitingin din kami ng mga primary care, mental health issues. So pwede rin kayong pumunta sa amin. Kasi naiintindihan ko na tawag dito, kulang yung mga psychiatrist natin. So kumbaga katuwang nila kami na kung kaya naman na magamot sa primary care, pwede naman nagamutin muna sa primary care. Tapos saka tayo magpupunta sa psychiatrist kapag talagang kailangan namin ng further assessment and further management. Yeah. Doc, dire-diretso na natin. Since nabanggit mo yung primary care, may gusto ka bang i-promote sa ating mga pangga para kung Correct. sakaling gusto kanilang makausap? Kung gusto kanilang kumonsulta magpakonsulta sa inyo, sa kanila pwedeng mahanap. Actually, pwede nyo hanapin si Minute MD sa Facebook. Usually, nandun ko nilalagay yung mga Ilalagay natin yan dito. Oo. Alam mo, Pa. feeling ko dahil dito sa sa guesting na to, kailangan ko na uling mag-upload ng maraming Yes, videos. hindi totoo naman. Kasi Doc, 'di ba? Kahit ba sabihin mo Actually, hindi oo, sila tayo. pumunta sa ospital sa doktor kasi yung iba nahihiya yan. oo. Na tipong syempre ayaw nilang masabi kasi alam nila ang mentalidad ng most especially Pinoy, aminin man natin, 'di ba? Mapangkutsa tayo, mapanghusga. Na tipong pumunta ka lang sa doktor, "Oh, yan okay yung sakit niya." Oo. Uy, galing siya sa ganito. Uy, 'di ba? Umabsent ka nga lang ng 3 araw, sabihin mo may sakit ka. Hala, baka may ano yan. Actually, yung funny lang kasi dyan sa page ko na yan, yung isa sa video na pinakamaraming comments and then mini-message yung na yun, is yung, I think yung content niya is Almoranas. Kasi nga, maraming taong nahihiyang magtanong about Almoranas. Oo. So, nung nakita nila yung video, this is a way for me to ask. Oo, at least, So, 'di ba? nagtatanong na sila. So, naka-clarify. And yun nga, I think baka kailangan kung gawin yun for mental health. Hindi, totoo naman, diba? As in, kung makakatulong naman din. Tsaka Once sa again, Gabal, ang Doc, Almoranas. saan kanila pwedeng hanapin ulit on Sa social Facebook, ang pangalan doon ay Minute MD. Minute, Minute MD. MD. Oo, kasi 1 minute na health tips. Health tips in 1 minute. Parang ganun siya. Ay, Tsaka ang active galing. din si Doc sa live niya lagi. Talaga Hindi naman ba? araw-araw, Doc, no? Hindi naman araw-araw. Pero Dadalawin I'm kita trying- minsan, Doc. I'm trying na dapat sana every Saturday, meron akong
constant live sana na every Saturday, mga around 8 p.m. Oo. Health talks, kahit Oo. pwedeng mental health, pwedeng sa diabetes, pwedeng sa Oo. health, So yun, Doc Gors sa TikTok. Sa TikTok. Diba? Pero minsan, Hanapin kita, Doc, ha? minsan hindi ko na kaya, Mare, kasi madaling araw talaga siya nagla-live, Mare. Talaga ba? Oo, Ay, late, kasi late night shifting na. naman ako noon Oo. sa work ko. Kaya gising tayo ng Oo. gising tayo ng Oo. madaling araw. Pero ang fun, kapag nanonood ka, dami talagang nagtatanong tungkol sa Hindi, kasi di ba, kalusugan. a chance nila ito eh. May doktor na alam mo yon, as social media influencer na din, na at least ngayon, di ba, yung ibang walang kakayanan naman pumunta ng ospital dahil alam nila Nagkakaroon lang sila magkano ng ang chance to ask. Para Oo. magtanong lang na, Doc, baka magkaroon sila ng chance, baka yung kasama nila sa bahay na kailangan ng gamot. May sasagot na profesional. Diba? Pero i-encourage din natin ang ating mga panggang, ating mga listeners and viewers na kung may nararamdaman, kahit na na-advise kayo ng doktor sa TikTok, di ba, kagaya ni Doc, kumonsulta pa rin kayo sa doktor. Correct. Sa doktor naman. Kasi may mga doktor din naman sa mga center, sa local LGUs, kung talagang walang kakayanan, walang budget, Correct. di ba? Always go to your local government. Yes, guys. sa mga LGUs nyo, may mga center dyan, may mga doktor, may mga libreng gamot dyan. Dahil isa yan sa dahilan Diba? bakit tayo nagbabayad ng Dahil buwis. sa rabies nga, di ba? Merong libre nga na injection. meron, Oo, kakapa-inject ko lang. Ayan, diba? ayan, Doc. Kasi may mga libre na din. May mga gamot like rabies, even STDs, di ba? Yes. May mga libreng Depende yun gamot. sa depende yun sa local government nyo. Kung yung local government nyo talaga To be specific sa may San Lazaro, di ba? yes, yung mga government owned natin na hospital like nasabi ko, di ko ata nasabi kanina, NCMH, National Center for Mental Health. Hello, Yun. Mandaluyong. Ayan, Oo. malapit ka lang. Correct, Diba? di ba? Meron silang outpatient department for mental health. Mayroon din silang hotline. You can search it in yung hotline natin. Meron tayong mga hotlines for for mental health crisis kapag feeling mo talaga down na Oo. down ka, you need someone to talk to. Yes. Actually, you can check their page, nandun meron silang hotline. Yes. Ah. Mare, sobrang igsi ng oras. Dami Oo ko pang nga, Kaya dami nga. ko rin gusto ko pang Ikaw ba malaman. anong napulot mong aral at values or anong learnings mo dito sa episode na to? Siguro mas dapat unawain natin, dapat mas intindihin natin. Kasi hindi porket, sabi nga ni Doc kanina, hindi porket normal yung nararamdaman mo, may karapatan kang husgahan yung mga taong dumadaan sa mga ganong sitwasyon na hindi mo rin pala naiintindihan. Ngayon, mas naintindihan ko lalo si Cara, di ba? Mas naintindihan ko na parang tipong dapat pala lagi pag alam ko na nanahimik siya, ngayon kakausapin ko na siya. Huy, okay ka lang. Dapat ganon. Ang importante nun, yung matanong mo siya ng okay ka lang ba? Malaking malaking thing yan. Yung you just ask a person, are you okay? Are you fine? Di ba? Na tipong, uy, Kumusta? Yes. di ba? Uy, gutom ka? Ganon. That can actually save a life. Di ba? That Hindi, can ganun lang actually save naman a life. talaga di ba? Na nakakataba ng puso at lalong mas Nakakagaan. nadagdagan yung kaalaman ko sa mga ganito. Kasi minsan nga, di ba? Minsan kung ano lang yung nakikita natin at naririnig, yun lang ang sinasaksak sa utak natin. Kaya nalilimitahan yung knowledge natin na lalo pa pagdating sa mentalidad, isipin mo agad, baliw naman yan. Lagi ang daling manghusga, ang daling Yes. magbitaw ng salita na hindi natin naiintindihan. Diba? Ngayon, mas na-appreciate ko sa akin, Mare, mas na-appreciate ko ngayon yung pagiging parte ng media. Kasi, di ba, kagaya ng nabanggit ni Doc Gore kanina, isa yun sa mga naging dahilan kung bakit ang tingin ng mga tao sa mga nagpapatingin sa doktor baliw. Kasi nga, dahil na din sa panonood natin ng mga teleserye, na yun ang pinapakita. Correct. Ngayon, bilang meron tayong platform sa radyo, ayan, sa ating podcast, at sa iba pa nating mga platforms na bilang parte ng ng media industry, mas ipalaganap natin yung mga karapatan, lalo na ng mga may kagaya nilang kondisyon, at saka kung paano i-handle yung mga mahal natin sa buhay na may ganitong pinagdadaanan. Tama. Diba? In fairness. Thank you so much po, Maraming Doc. salamat, Ang gandang Dr. Cara, maraming salamat. Thank you. At tabayanan niyo po pala mga panggaa, si Gandang Cara may lalabas sa podcast soon. Diba? Mapapanood niyo yan. So, kung ano man yan na mapapanood at i-anunsyo din naman yan ni Gandang Cara. Oo, at may ibibigay muna tayo sa kanila bago tayo. Wow! Meron kaming regalo mula sa
Bingo Plus. Ayan. Ay, sorry. Thank you. Sorry Na po, sorry po. nakakaloka. A Ayan. little something yan for you guys. Maraming salamat. Oh, Hindi ayan ba? na isa. Tignan mo, kinakalkal na yan. Yes, Ayan oo. na. So, Doc Hindi Part naman pa ba yan? pakali. Maganda Hindi yan. naman, baka excited lang. Ah, excited Correct, na siya. hindi ba? Okay. Well, anyways, mga bangga, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At ano ba rin ang Baklita sa Podcast Season 2 na powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo! The Bingo Plus Night 2025. Celebrate the night with the brightest stars and keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. The Bingo Plus Night 2025. Celebrate the night with the brightest stars and keep an eye for epic surprises. Live and airing on the following channels. Loves na loves sa linamnam. Maximum performance. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. maximum performance. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa Bingo Plus. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo.